I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Mayroon po akong upload videos updates. Kung bakit sinasabi ko, si Pangulong Marcos Jr. napaka-organize yung kanyang pamumuno. Bakit? Kahit saan sektor, makikita natin mga bes, masisipag talaga, no? Gumagalaw talaga sila. Tanging bukod yung iba. Mayroon siguro yung mga makupad, kaya nasipag-resign sila. Pero mostly talaga sa Marcos administration, no? Talagang nagtatrabaho sila. Tulad nito, mga kababayan, diamante yan, di ba? Kung bakit nasabi ko, ang bilis ng aksyon na ginagawa ng kasalukuyang administrasyon sa pamamagitan ng ating mga autoridad sa mga kapulisan, mabilis yung kanilang galaw baga, no? Dahil dito mga bes, sabi kasi dito, basahin ko sa inyo, sabi dito guys, sabi dito ng Manila Bulletin, ayan 3 nab, 4 nab, robbing Indian trader in San Juan, 1 million worth of diamond cash recovered. See? Magaling talaga ang yung ating mga kapulisan. Mabilis yung action nila sa totoo lang. Pero yung natatandaan nyo ba yung mga sabongero na nawawala nung panahon ni Digong? Mahigit 30 ba yun? Hanggang ngayon guys, hindi pa na-solve yun. Hindi, totoo yun. Around 1 million worth of diamond and cash were recovered. Yun. Kaya sabi ko, mabilis yung action baga. Naku, laki pera ito guys ha. Yung pag-isang lamo to, malaki. Biroon nyo, dahil sa magaling ang mga kapulisan ngayon, talaga naman, tingnan nyo naman yan. 1 million na diamond. 1 million worth of diamond and cash were recovered from 3 individuals after kidnapping and robbing an Indian businessman at a mall in Barangay Green Hills, San Juan City on 29. Agay. Pero kung si Poncio Pilato ang namuno sa Malacanang, wala. Lusot yan, day. Baka nakipagsabuatan pa yung mga ibang alipores ng mga barak. Hindi naman lahat. The Eastern Police District, ayan, identified the suspect as Jamal Muhammad Agay, Muslim Kadiay, and Makhul. They were arrested inside their house in Barangay 807 San Andres Bukid in Santa Manila, Agay. Santa Ana, Manila. Based on the police report, the victim was eating at the restaurant outside the Green Hills Shopping Center at around 8:40 p.m. when the suspect approached and forcibly dragged him into their vehicle, taking all of his belonging. Ayan. The suspect brutally beat the victim and threatened to kill him before leaving him for dead along the road in Barangay Santa Lucia. Kaya sa ating mga kababayan, mag-ingat po kayo, no? Huwag kayo magdala ng maraming pera. Iwanan nyo yan or magdala lang kayo ng tama-tama para if ever hindi kayo lugi. Kumbaga, hindi kayo nasasaktan pag pag nawala or nakuha yung mga wallet nyo, at least walang laman. Di ba? Mag-ingat-ingat kayo lalo na sa kamay nilaan. Sa mga nagtatrabaho, ay kunting ingat mga kababayan. Kasi sasabihin naman ng release, talamak yung mga ganyang gawain ngayon, ay sus, dekada na po yan. Mas talamak sa panahon ni Digong, di ba? Kaya kung if ever na may mangyari, ibigay nyo na lang yung wallet nyo. Ang importante, kunin yung mga importanteng bagay. Di ba? Mag-ingat-ingat lang tayo kasi iba ng panahon ngayon. Wala na po tayo sa mga 1950s, 70s. Pero yung mga ganitong gawain, talamak po yan. Dekada na po yan. Pero ngayon, at least, maganda ngayon sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., action kaagad, nahuli. Di ba? Sabi niya dito, was later discovered by concerned citizen who brought him to the police. Ayan, the special investigation team was formed by the police to track down and apprehended the suspect. Ayan. Di ba? Eventually, the team was able to pinpoint
pinpoint the suspect's location and launch a police operation against them, which led to their arrest. Ayan, gunggunayo, sabi ng mga Ilocano, guys. Oh, di ba? Oh, the operative were able to recover 30 pieces of Ziploc sealed plastic sachets containing diamonds. Oh, grabe, oh. And diamond certificates, cash amounting of 130,000, 3 cell phone, 2 waist watches, piece of jewelry, and 4 wallets. They also revealed the whereabouts of their getaway vehicle, which was later recovered in Santa Maria, Bulacan. Agay. The suspect were charged with robbery before the San Juan Prosecutor Office. Bulok pa sa kulungan dong. Ayan o, EPD o IC Brigadier General Adin Lagradante lauded the arresting officer for the successful arrest of the suspect. Yan. Itong mga ganitong klase mga pulis, maganda. Action kaagad ba? May this incident serve as a stern warning to all the lawless elements. The 3,000 strong men and women of the Eastern Police District will hold no punches against criminal activities in our jurisdiction. We will pursue all the perpetrators with the unwavering resolve and impose the arms of justice against those who will attempt to disrupt peace and order in our communities. Lagradante said, mga masamang tao, napakinggan nyo yan. Hindi kayo talaga tatantanan yan. Iba na ang administrasyon ngayon. Huwag nyo nang ikumpara sa mga nakaraan. Di ba? To our friends from the business sector, locals and foreign alike, rest assured of EPD's no hold barred approach in ensuring your safety and security as the pillars of our national economy. We will double down in our patrol operation. Yan kasi ang order ni Pangulong Marcos Jr. guys. May dapat magpapatrol sa gabi. Dito sa amin, nako. Hanggang yan, hanggang madaling araw. May mga, papalitan sila. And secure every corner of the society to prevent and deter crimes committed against your values establishments. We call on the continuous support of the public in our crime prevention and crime solution efforts, he added. Maganda naman yun. Tayong mga guys, mga mamamayang Pilipino, makipagtulungan din tayo. If ever na mayroon tayong mga nakikita yung mga ganyan, isang guni lang natin sa malapit na police station. Para nang sa ganun, di ba? Masolusyonan kaagad yung mga nangyayaring hindi maganda. Ito po ang maganda sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Malaking halaga rin po ito mga kababayan. Itong malaking diamond po yan. At saka yung iba pa. Sa ating mga mga Indian national naman, dapat maingat. Huwag sila masyadong nag-display sa mga ganitong klaseng mga bagay kasi mainit ito sa mata ng mga kriminal guys. Di ba? Yan, mga yan, wala na silang takot. Dead or alive ang kanilang buhay. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates. Talagang in-upload ko to para nang sa ganun awareness po para sa atin lahat. Sa mga kababayan natin, maraming pera, huwag kayo masyadong nagpo-post sa social media, mga bes. Iwasan yung ganyan, na magpo-post kayo, ganito, sweldo ko, ang laki-laki. Hindi maganda yun eh. Sa totoo lang, hindi talaga maganda. Kung marami kayong pera, sikreto nyo na lang. Kung gusto nyo mahaba pang buhay nyo. Dahil mainit sa mata kasi yan eh. Di ba? Yung nagpo-post ka sa social media, na ganito, ilan ang sasakyan mo, marami kang sahod. Nako, mahirap po yun. So, yun guys, maging maingat po tayo. Thank you for watching. See you again on my next upload. Bye bye bye, yan babus. God bless Philippines.